good morning. Today is December 28. Yes, Sunday. I can't believe it. 8 hours ang shift ko ngayon. Hindi ko maintindihan kung bakit 8 hours. Samantalang wala namang tao today. Wala na naman kaming gagawin sa trabaho. Kundi maboring na naman. Pero wala kaming magagawa dahil bayad kami. Yes. Sandali, nakatago pala yung akin. At dapat ay hindi ako nagrereklamo dahil bayad to. Hindi dapat. Dapat ay matuwa ako dahil bayad, di ba? Ano ba namang ikagagalit dahil bayad at yun nga, may bayad, may pera. So, dapat ay malaking pasasalamat. Hindi yung magrereklamo pa ako, di ba? Yes. Ay, okay. Hindi na ako magrereklamo. Magpapasalamat na lang ako. Salamat po, Lord, dahil papasok na naman ako nang walang gagawin sa trabaho. Yes. 8 hours ang bobonuin ko ngayon sa trabaho. Grabe. 8 hours, B. 8 hours. Akong anong tawag dito, yung tulala na naman sa trabaho. Sana nga merong mga tao ngayon. Nakakamiss din pala yung mga annoying na tao. Yes. Kaya naiinis ako sa kanila pag nandyan sila. Kasi nga, walang patid na trabaho pag nandyan sila. Ngayon na wala sila, okay pala na nandyan sila para maging mas mabilis yung pagdaloy ng oras. Yes. Okay. Ano ang ating gagawin ngayon? Meron tayong reaction video na naman. Babasahin na natin. Sabi niya, "Hi, isa akong OFW dito sa Saudi. 10 years na akong nagtatrabaho dito bilang nurse. Noon, palagi akong umuwi kada tapos ng kontrata ko. Pero madalas akong nasasabihan na wala naman daw silbi ang pag-a-abroad ko. At pag uuwi, wala naman daw akong pera. Madamot daw ako at hindi namimigay. Kinukumpara ako sa ibang nag-a-abroad na pag-uwi ay madaming pera. Pinapasyal ang pamilya kung saan-saan. Paano naman ako magkakaroon ng madaming pera? 60K lagi ang padala ko sa kanila. Monthly. Madalas kulang pa, kaya nagpapadala uli ako. Kaya wala akong ganang umuwi kasi hindi ako ang gusto nila, kundi ang pera ko. Miss ko sila pero ako hindi nila namimiss. Puro sila pera. Gusto ko din magpahinga sa Pinas, pero may stress lang ako doon. Kaya yung ticket ko pa uwi, pinera ko na lang at mag-uumpisa na akong mag-ipon. Panahon na siguro para mag-ipon. Isipin ko naman ang sarili ko. Mali po ba yung ginawa ko? Ito nga sinasabi ko, kasalanan mo rin yan, be. Kasalanan mo rin po yan, okay? Malaki yung 60K, okay? $1,000. Can you believe that? Pangbayad mo na yun ng rent dito sa Amerika, okay? Isipin mo yun. Hindi kumikita yung family members mo doon sa Pilipinas ang ganun kalaking pera. Tapos ikaw ang kumikita ng ganung pera. Tapos, hindi mo nare-realize na ikaw yung slave ng pamilya mo. Alright? Dapat ay mag-set ka ng boundaries. Hindi po pwede na sila ang masusunod sa buhay mo. Okay, girl? Maawa ka sa sarili mo dahil pagdating ng panahon, wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo, girl. Okay? Nakikinig ka ba? No, makinig ka sa sinasabi ko. Okay? Tama yan, pag-ipunan mo ang sarili mo. Hindi ko alam kung bakit ganun kalaki ang pinapadala mo sa pamilya mo. Nangungupahan ba sila? May pinapaaral ka ba ng mga kapatid? Baka may pinapaaral kaya ganun. Pero kung wala at nanay mo lamang, masyadong malaki ang 60K. Okay. Kung nanay mo lang is bawasan mo. Gawin mong, halimbawa meron kayong sariling, tawag dito, bahay na. Dapat lang na, anong tawag dito? Na mag-ipon ka. Kasi pagtanda mo is kakailanganin mo yan pag tumigil ka na sa pagtatrabaho. And, naku, Diyos ko, delikado. Nakikita mo ng ugali ng pamilya mo sa Pilipinas. Hindi ko alam kung mga kapatid mo yan, mga magulang. Siguro, pamangkin, ganyan. Diyos ko, delikado yan. Pag ikaw ay umuwi na ng Pilipinas at tumigil ka na ng pagtatrabaho, ikaw pa rin ang aasahan nila. Okay? Kaya dapat lamang na paglaanan mo ang sarili mo. Dapat lamang na pag-ipunan mo ang sarili mo. Okay? Kung hanggat maaari, dyan ka na kung nasaan kang bansa nakatira, dyan ka sa Amerika, kung saan parte dito sa Amerika, dyan ka na tumira. Okay? Huwag ka na umuwi ng Pilipinas. At kung umuwi ka man ng Pilipinas, huwag kang tumira malapit sa kanila. Okay? Magtayo ka ng sarili mong bahay doon sa malapit sa iyo. Pero, Diyos ko, solo ka lang, kayang-kaya mo na yan, girl. Kung nandito ka sa Amerika, kayang-kaya mo na yan. Marami ang nabubuhay dito sa Amerika na nakakaya naman nila ang buhay nila kahit solo sila. Ang kagaya ng mga katrabaho ko, mga
64, 71 na nga, 72 yung isa. Namumuhay ng mga solo, kaya pa rin. Alam mo ba? Itong katrabaho ko, 72, grabe. May sarili siyang apartment niya, may pera, may ipon. Nabubuhay siya ng kanya. Isa lang anak niya, nasa malayong lugar, may sarili siyang apartment niya. Kaya niya ang buhay. Ikaw ganun din, makakaya mo rin ang buhay mo ng sayo. Huwag kang matakot na mabuhay ng sayo. Okay? At saka yes, pag-ipunan mo yan, mag-set ka ng boundaries, maglaan ka ng boundaries para sa'yo, okay? Kasi mental health is your wealth, okay? Yan ang kailangan mong protektahan, yan ang kailangan mong pangalagaan, okay? Kung hindi nila kayang ibigay sa'yo yun, ikaw magbibigay nun para sa'yo, okay? Ang problema kasi sa'yo is, pinamihasa mo rin sila. Nasa iyo din ang problema, sinanay mo sila. Kaya ngayon, mag-set ka ng boundaries, okay? Na ang ginagawa nila ay hindi na tama, okay? Na ang ginagawa nila ay wala na sa katahimikan at kapayapaan ng isip mo, okay? Kaya ikaw ang magdedesisyon, okay? Maglaan ka ng boundaries, magbigay ka lamang ng kung magkano buwan-buwan. Halimbawa ay 10K, 15K, 13K, whatever, kung ano yung kaya mo at mas madali para sa'yo. Ikaw ang magdedesisyon noon. Tatagan mo. Kasi pag ganyan na sila ang nasusunod sa buhay mo, para ka na rin ginawa nilang alipin. Ganun. Okay? Hindi ka alipin, okay, ng ibang tao. Ikaw masusunod ng sarili mong buhay. Ikaw magdidesisyon ng sarili mong buhay, lalo na pagdating sa pera. Ikaw ang masusunod, lalo na single ka pa, okay? Hindi ko alam kung anong history mo, kung ikaw ba yung mga magulang mo, pinag-aaral ka ba naman nila? Yes, maganda lalo yun. Pinag-aaral ka nila, then dapat mo talaga silang tulungan, okay? At kung hindi naman, at ayun nga, tulungan mo pa rin sila sa kaya ng naabot mo. Okay, sa kakayahan sa naabot ng iyong kakayahan, ganun. Yun, kasi mahirap yan eh. Ang problema sa kanila, hindi ka na nila nakikita bilang ikaw. Hindi ka na nila nakikita bilang pamilya. Mas nakikita na nila ay ang iyong pera. Alalahanin mo, nagtatrabaho ka dito sa Amerika. Ang hirap ng buhay at trabaho dito sa Amerika, lalo na nurse ka. Alam ko ang hirap ng mga nurse, lalo na kung nagtatrabaho ka sa ospital, ang hirap maging nurse. Diyos ko, kailangan mo makapag-deal sa mga tao, sa mga pasyente. Okay? Tapos, yung perang pinagtrabahuhan mo sa loob ng, hindi ko alam kung gaano mo katagal pinaghirapan yan, ibibigay mo lang sa kanila, ikaw ang nagtrabaho ng perang yun. Kaya ikaw din ang dapat na magpahalaga nun. Ikaw din ang dapat na mag-ingat nun. Kung ibibigay mo lamang ang 60K, is para mo na rin pinaalipin ang sarili mo sa ibang tao, sa pagtatrabaho, at napunta lamang sa wala. Okay? Imagine, ang hirap mong kitain ng pera, tapos sila, basta na lang tatanggap. No! Kaya maglaan ka. Okay? Maglaan ka ng boundaries. Tama, mag-ipon ka. Ano mo ang sarili mo, ihanda mo ang sarili mo sa pagdating ng panahon dahil sarili mo lang ang maaasahan mo. Wala kang aasahan sa kanila. Kita mo na yan. 10 years ka nang nagdurusa. 10 years ka nang naghihirap. Wala yung magiging pagbabago hanggat hindi mo itinitigil. Okay? Alright, so yun ang masasabi ko. Mga OFW, hindi tayo pwedeng basta na lamang nagpapalipin na nga tayo sa ibang tao, magpapalipin pa rin ba tayo sa sarili nating pamilya? Hindi dapat ganun. Ang pamilya ay dapat sila yung unang-una mong source of yung at least matatakbuhan mo for emotional support, ganyan. Sila yung number one na parang mararamdaman mo yung pagmamahal mula sa kanila, mararamdaman mo yung suporta sa kanila, hindi yung dapat ay sila pa yung kauna-unahang magpapahirap sa inyo at tatanggap ng malaking cut ng sahod mo. Diyos ko, grabe. Ikaw, nandyan ka din, dito ka sa Amerika, alam mo yan. Sa mahal na lang ng renta ng bahay dito, sa mahal ng renta ng apartment. Tapos, my God, tapos magbabayad ka pa ng tax taon-taon, diba? So, isipin mo, alam ko mahal mo ang pamilya mo, pero kailangan mahalin mo rin ang sarili mo. Yun. Kasi kung hindi, sino ang gagawa nun para sa'yo sa pagdating ng panahon? Kita mo na wala kang aasahan sa kanila, girl. Alright, so hanggang dito na lang. Bye!